Hi Kaito Nation! Welcome to this video. Ngayon pag-uusapan natin about sa buy and bet kung ito nga ba ay isang totoong automated trading o isang malaking scam. So sasagutin natin yan dito sa video na to. So ano nga ba yung buy and bet para sa mga first time pa lang narinig ang platform nito? So ang buy and bet po ay isa pong online platform na nag-aalok ng crypto trading sa pamamagitan ng artificial intelligence o AI trading. Ang tanong, paano ba kumikita dito o paano ka nga ba ikita dito sa loob ng buy and bet? So una ay sa pamamagitan ng pag-i-invest. So magkano naman yung kikitain mo? Dito sa buy and bet, meron tinatawag silang tariff. Okay? So basic, pwede ka pong kumita ng 1% to 1.5% sa loob ng 15 days. Okay, kapag advance naman, pwede kang kumita ng 1.5 to 2% sa loob ng 25 days. At dito sa premium, pwede kang kumita ng 2 to 2.5% sa loob ng 50 days. So, ang minimum na pwede mong ilagay dito once na ikaw ay nasa basic ay $25 hanggang maximum na $1,000. So, the more na mas malaki yung tariff na kinukuha mo, mas malaki din yung profit na makukuha mo. Sa premium, ganun din. Pero ang minimum na amount na pwede mong i-invest dito ay $10,000 to ang maximum na $50,000. Ang gagawin mo kasi dito, maglalagay ka lang ng pera, then ilalagay mo dito sa deposit, magde-deposit ka, then automatic na po yun. Automatic ka nang kikita araw-araw ng Monday to Friday. Pangalawa ay sa pamagitan ng affiliate program. So magkano naman ang pwede mong kitain dito? Hindi lang yan dahil meron din po silang tinatawag na referral system at leadership program. So dito meron din silang rank system o kapag bago ka pa lang o beginners ka, ang pwede mong kitain dito sa direct referral mo ay 6%. Sa indirect referral mo naman ay 1% to 2% hanggang level 5. So para po tumaas yung rank mo o kailangan na merong total amount fund na na-invest ng mga partner mo. From direct referral to indirect referral, dapat meron pong total amount na 25,000. Kapag meron ka ng 25,000, mag-a-upgrade ka dito sa rank 2. Okay? The more na nag-i-invest ng malaki yung mga nasa ilalim mo, ay tumataas din po yung rank mo. Which is, once na tumaas yung rank mo, tumataas din at lumalaki yung percentage ng commission na makukuha mo at yung level na pwede mong kitain. Like for example, kapag nandito ka na sa president, na pwede ka nang kumita hanggang 15th level, okay? Sa indirect referral. So, yan yung mga paraan kung paano kayo kita dito sa loob ng buy and bet. Ang tanong, itong lahat bang pagkakakita na ito ay isang legit at marangal o isang malaking scam? So, base po sa pag-analyze ko sa platform nito, masasabi ko na kasama ang platform nito na ang buy and bet sa mga platform na kailangan nating iwasan. Hindi magandang pasukin at hindi magandang i-promote sa mga tao. No, paano ko nasabi? Pag-usapan natin yung mga red flag na nakita ko. So malaking tanong kasi dito, kapag pumasok ka ba sa buy and bet, involved ka ba sa trading o hindi? May totoo ba talagang trading o wala? Ang sagot po ay walang totoong trading na nangyayari dito. At kapag pumasok ka dito ay hindi ka involved sa trading, kundi involved ka po sa tinatawag na investment scheme. Bakit investment scheme at hindi sa AI trading? Kapag pumasok ka po sa mga platform na nag-o-offer ng AI trading, kailangan mong i-connect ang trading platform mo doon sa AI trading na ino-offer nila. Kasi tool lang po dapat yan. Ibig sabihin, makikita mo lahat sa trading platform na ginagamit mo yung trading activity na ginagawa ng isang AI trading tool. Ang problema kasi dito sa buy and bet, mag-i-invest ka, okay? Maglalagay ka ng pera sa platform nila kahit hindi naman sila trading platform. Sa madaling salita, walang kahit anong trading activity na makikita mo dito sa loob ng buy and bet o mga information na magpapatunay na nagte-trade talaga. Okay, itong buy and bet. So tiningnan ko po lahat ng code dito sa loob ng buy and bet na ito at wala po ako nakitang ebidensya ng actual na trading na nagaganap. Wala kasi pong connection ng kahit anong trading exchange katulad ng Binance, ng Bybit, Coinbase o anumang crypto exchange yan. Wala rin po ako nakitang API calls o market data retriever dito sa loob ng buy and bet. Ang chart na makikita mo dito sa loob ng buy and bet ay gumagamit ng predetermined na data at walang real-time na updates mula sa isang actual na market. So kung pag-uusapan natin, ang technical, ang perang ininvest mo dito ay hindi talaga ginagamit para sa trading,
kundi ginagamit ito para paikutin lang sa pamagitan ng pagpasok ng bagong member na karaniwang indikasyon po ng isang Ponzi scheme. Kung papasok ka kasi sa trading, especially kapag gumagamit ka ng automated trading, dapat connected po yan sa isang exchange o trading platform. Kasi doon gagawin ang trading kung saan makikita mo lahat yung actual na trading na nangyayari. Anong price bumili? Anong price nagbenta? Anong price nag-close ng trade? Panalo ba? Talo ba? Lahat makikita mo yan. Kapag ang isang platform na nag-o-offer ng automated trading o AI trading na kailangan mong mag-deposit sa kanila o doon sa platform na yon, indikasyon po yan na hindi totoong trading na mangyayari. Maliban na lang kung trading platform yan. Katulad Binance, okay? Maglalagay ka ng pera doon kasi trading platform yon. Mayroon automated trading doon. Merong trading bot doon. At meron pong totoong trading na nangyayari. Kasi trading platform ang Binance. Connected ang Binance sa real-time market data. Pero kung ang service lang ng isang platform ay automated trading, pero walang connection sa kahit anong exchanges, walang real-time market data, isang red flag po yan, kapatid. Katulad na ginagawa dito sa loob ng BuyOnBet. Okay, pangalawang red flag kung bakit ko nasabing kailangan natin itong iwasan, hindi magandang pasukin at hindi magandang i-promote sa mga tao. Masasabi ko na ang platform nito ay gumagawa ng fake trading system at mayroon pong manipulated UI. So paano ko nasabi? So in-extract ko po lahat ng code na JavaScript dito sa loob ng BuyOnBet. At dito sa file 11, meron ka pong makikita. Itong mga nandito na file ay nagpapakita po ng chart. Ang ibig sabihin ng file na to, kapatid, ay hindi kumukuha ng real-time data mula sa isang exchange. Okay? So halip po ay gumagamit sila ng statistic na inilalagay manually. So, implikasyon lang po yan na yung data na ginagamit nila para sa chart ay hindi galing sa isang actual na crypto market exchange, kundi predetermined lang o scripted lang. So, kung titingnan din natin dito sa file 12, search lang natin, kapatid, video. So, may kita mo rin dito, kapatid, sa file 12, meron silang charting system na gumagamit ng high chart na walang connection sa live market data. Okay, sa halip na yung data na ito, kapatid, ay manual na nilalagay gamit yung JavaScript arrays. So, implikasyon po ito na yung trading chart ay isang virtual representation lang ng fake data at walang tunay na order book o market trades na makikita mo po dito sa file 19. So, kung pupunta din tayo dito sa file 14, so meron ka rin makikita dito, chart data ay naka-predetermined. Sa halip na actual data dapat yung nakikita dito o kinukuha mula sa isang trading exchange. So, dito, makikita mo yung trading data ay hard-coded at hindi real-time. Kaya walang actual na nangyayari na trading. Okay? So, makikita mo rin po yan dito sa file 19. Okay? Hindi lang yan dahil dito sa file 15, so meron din dito mga code na mahirap basahin. So karaniwan pong technique nila to para maitago nila yung tunay na functionality ng isang website. Ginagamit po nila yung bitwise operations at encoded values para itago nila yung tunay na logic ng script. Karaniwan pong ginagawa ito ng mga scam na platform. Okay? At dito sa JavaScript na 17, makikita mo dun sa file na 15, same din po dito sa file ng 17 kung saan hindi descriptive at possible na ginagamit para itago yung actual na pagproseso ng data. So ito nga dynamic object property assignment na ito ay kadalasang ginagamit upang maiwasan po yung detection at manual analysis ng code. Ibig sabihin, walang sign ng actual trading na nangyayari dito sa loob. Kaya ako nasabi na ang BuyOnBet ay isang fake trading. Gumagamit sila ng predetermined na data, hindi real-time na market data, walang live order book, trading history, o kahit anong API calls sa isang actual na exchange. Tinatago rin nila yung tunay na sistema o yung computation ng profit para maiwasan, para hindi makita yung Ponzi mechanics o maiwasan makita yung tunay talaga nilang ginagawa. In case na mayroong magtanong, bakit kasama sa red flag yung pagtago o yung pag-encrypt ng code? Di ba para sa security yon? Hindi ba technique yon para maging safe ang trading o para hindi manakaw yung ginagawa nila? Tama naman. Okay? Yung pagtago ng code para maiwasan makuha o maintindihan ng
ang ginagawa o yung tunay na sistema ng isang platform ay magandang paraan para sa security. Bakit kasama ito sa red flag? Dahil hindi sila transparent. Sa tunay o sa legit na trading platform, hindi kailangan itago ang paraan ng pag-compute ng profit, pagkuha ng trading data, at yung mga API calls na ginagamit para sa connection sa mga crypto exchange katulad ng Binance o Bybit. Sa kaso, dito sa loob ng BuyOnBet, base sa code ng platform nila, lahat po ay scripted. Okay? Lahat po yan scripted lang o gawa-gawa lang. Ang itinatago nila na code ay yung core functionality ng trading system o yung computation ng profit. Kung legit kang platform, bakit mo kailangan itago yung core function ng trading, which is yun ang pinakamahalaga sa pagiging transparent. So base sa code ng kanilang website, ang trading na nangyayari sa BuyOnBet ay scripted lang para may mapakita lang na mayroong nangyayari kapalit ng kinikita mo araw-araw. At masasabi ko na ito ay possible na fake trading para akitin lang ang mga investor na maglagay ng pera sa loob ng website nila. Okay? Pangatlong red flag, kung paano ko nasabi na kailangan natin itong iwasan, hindi magandang pasukin at hindi magandang i-promote sa mga tao. Kung pag-uusapan natin yung business model, okay, masasabi ko na ang BuyOnBet ay mayroon pong Ponzi scheme structure. So, paano ko nasabi? Sa crypto trading kapatid o sa AI trading o sa mga automated trading tool, ay hindi po ganito yung sistema. Habang tumatagal yung araw na i-invest mo, ay lumalaki din yung profit. Hindi mo rin kailangan ilagay o i-hold yung pera na ilalagay mo sa isang trading. Okay, hindi po ganito yung sistema ng totoong trading na gumagamit ng AI at automated trading. So wala pong fixed income o variable income sa crypto trading dahil nakadepende po yan sa real-time market data. So dito, sign po ito ng Ponzi scheme. Habang pinapayagan mo sila na i-hold yung pera mo ng mas matagal, kung saan kapalit ay yung mas malaking profit, ibig sabihin, mas matagal nilang gagamitin yung pera mo. Okay? Which is yung pera mo ay ipambabayad po yan sa mga naunang nag-invest. No, para magkaroon sila ng testimonials na merong kumikita. Okay? Pero wala po talagang trading na nangyayari dito. Ito po ay sign ng Ponzi scheme. Isa pang dahilan kung bakit ko nasabi na ang BuyOnBet ay possible na Ponzi scheme ay dahil sa referral program at leadership. Sa trading kasi hindi mo pwedeng kunin yung profit sa deposit ng member. Hindi po ganun nag-work ang referral program. Bakit hindi pwedeng kunin yung commission sa deposit ng isang member sa trading? Unang-una, ang deposit po ay dapat mananatiling buo hanggang sa paggamit kasi ginagamit po yan sa actual na trades. Hindi dapat ito binabawasan hanggang hindi pa nagagamit ang isang trade. Dito sa BuyOnBet, ginagamit agad o nagkakaroon agad ng commission yung taong nag-refer sa deposit ng invite niya na hindi pa nagkakaroon ng actual profit. Sign po yan na ang perang inilagay mo sa BuyOnBet ay ginagamit lang para pondohan yung kita ng mga naunang pumasok sa loob ng platform. Pangalawa, sa legit na trading o sa tunay na trading, ang commission ay binabawas mula sa trade volume. Kasi sa lahat ng trading platform, mayroong tinatawag na trading fees. Okay, yung trading fees na yon ay binabawas yan mula sa mismong trade. For example, okay, para mas maintindihan mo, sabihin natin wala ka pa talagang idea sa trading. Nag-trade ako, manalo o matalo ako sa trade na yon, meron akong binabayaran na trading fees sa platform. At yung commission sa isang referral program, okay, doon nang gagaling sa trading fees, hindi sa profit at lalong-lalong hindi po nanggagaling sa deposit ng invite mo. Sa BuyOnBet, kung bakit ko nasabing Ponzi scheme ito, dahil ang commission ay kinukuha po sa deposit ng walang kahit anong actual proof na may totoong trading na nangyayari. Ang tanong, saan galing yung commission? Okay, for example, nag-deposit ako ng $100. Yung nag-invite sa akin nakakuha ng 6% sa $100 na dineposit ko. Saan galing yung 6% na yon? Galing ba yun sa actual trade? Hindi, dahil free money yan na walang pinanggalingan. Yung 6% na commission ay walang pinanggalingan ng actual profit. Ibig sabihin, yung $100 hindi pa nakakapag-produce ng profit pero nagbawas na ng 6%, which is yung kalugihan po yun ng company. Loss po yan. Kung tututukan natin yung computation ng reward system, possible na sa ganitong paraan ay magko-collapse talaga yung sistema. Kung hindi mo pa rin maintindihan kapatid, okay? Sa referral program o sa affiliate program, ang isang komisyon ng isang affiliate
ay galing dapat sa profit ng company, hindi po sa deposit ng user. Okay? Kaya sa mga legit na trading platform, kumukuha ng komisyon sa trading fees kasi yun po ay profit ng company. Bakit ka kukuha ng 6% sa deposit ng user, hindi naman profit ng company yun. Pera po yun ng user. Ito po ay sign ng isang Ponzi scheme. Okay? Pangatlong dahilan kung bakit hindi pwedeng kunin sa deposit ang commission sa isang trading. Base po sa experience ko sa lahat ng trading, especially sa mga trading scam, kapag kinakaltas agad ang komisyon sa deposit ng isang user, mataas po ang posibilidad na ito ay isang exit scam. Uulitin ko, sa legit na platform, kinukuha ang commission mula sa real trading fees. Yung trading fees ay kita dapat ng platform at hindi nagmumula basta-basta sa deposit ng user. Yan po ang mga dahilan kung bakit hindi pwedeng kunin ang commission sa deposit kung nasa trading ka. So kung pag-uusapan natin ang kabuuan ng referral commission dito sa loob ng Buy and Bet, nakikita ko na ito ay sign ng isang pyramid structure na hindi nawawala sa isang Ponzi scheme activity. Dahil ito talaga ang pinaka-source of income ng platform. Ibig sabihin, lahat ng profit na nakukuha ng lahat ng member ay galing lang din sa deposit ng bawat member, lalong-lalo na sa mga bagong pasok sa platform. Dahil kapag wala na pong pumapasok na bagong member sa platform nito o mas malaki na nagre-request ng withdraw kaysa sa pumapasok na pera, dito na mangyayari yung malaking scam dahil malaki po ang posibilidad na ito ay maglaho ng parang bula. So ang review ko po dito sa loob ng Buy and Bet, ang Buy and Bet ay masasabi ko na kailangan nating iwasan, hindi magandang pasukin at hindi magandang i-promote sa mga tao dahil meron po akong mga red flag na nakita na mga sign ng isang Ponzi scheme. Unang-una, walang totoong trading na nangyayari dito. Fake ang trading system at walang totoong AI o artificial intelligence. Isa lang itong normal na investment scheme na nagtatago po sa ilalim ng trading industry. No, pangalawa, nagmumula ang kita sa mga bagong member at hindi galing sa product o services. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano yung masasabi mo sa Buy and Bet? Masasabi mo ba na ito ay isang legit na pagkakakitaan? Masasabi mo ba na ito ay isang legit na AI trading? Kumita ka na ba ng pera dito at magkano na yung kinita mo dito? O isa ka sa mga naniniwala na ito ay isang malaking scam na kasama sa mga platform na maglalaho na lang na parang bula at makakapang-scam ng maraming tao. So comment mo sa haba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong natin para malaman ng mga makakapanood ng video na to kung ano yung opinion mo about dito at para makatulong ka na rin sa kanila sa pagdedesisyon nila kung maganda ba itong pasukin o kailangan na nating iwasan. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Milian to. Bye-bye!